Okay, good day sa ating mga kakipi dyan. Okay, andito na naman si Michelle para magbahagi ng konting kalaman pagdating sa pagpili ng static clinic. Okay, yung mga quality ng static clinic, for sure. Ayun po, most of us women, laging nag-scroll sa TikTok, Facebook, and then makakita tayo ng mga ads dyan na private part rejuvenation worth 15,000. Okay, medyo nakakamanghayan kasi for 15,000 marirejuvenate na yung private part mo. Grabe, 'di ba? Ang mura. Tapos ayan po, wag po tayo basta-basta maniwala sa mga ganyan. Syempre, alamin niyo muna kung ano yung inclusions ng 15,000 na yan, anong klaseng procedure, and then safe po ba? Ayan. Para at least hindi po kayo nag-aalangan or matakot anong mangyayari sa private part ko so worth 15,000. Okay. May mga natatanggap din kaming message na bakit sa inyo is 25,000, bakit sa iba is 15,000 lang. So yun po, may reason po tayo dyan. Ang unang reason dyan is quality ng static procedure. Kung paano siya gawin. Ayan, kung gaano ba kaganda, hindi bara-bara. Okay. Second reason is materials, yung mga materials na ginagamit. Siyempre, quality materials, good quality, yung magiging kalalabasan ng procedure. Okay, and then, siyempre, ito yung number one, doctors. Kung professional ba ang doctor na gagawa? Kung maraming experience, marami nang nagawa, mas good ang ganon. Okay, so, ayun po, sa pagpili ng static clinic guys, huwag po tayo bumase sa promo lang. Tsaka, wag po kayong tumingin sa presyo. Tumingin po kayo sa quality. Ayan, hingan nyo sila ng feedback pictures kung paano sila gumawa, ganyan. Mas maganda na yung ganon. Kaysa sabak kayo ng sabak sa promo na hindi nyo alam kung safe ba yun for you. Ang private part guys is very important. Iisa lang yan. So, kailangan nating alagaan. So, yan po. Just in case na may mga question kayo guys, feel free to message us po. Dito sa Joko, we are not competing with the price. We are competing sa quality ng procedure, updated na technologies, ganyan. Yung mga best materials na ginagamit, professionals, doctors, at ang importante sa lahat, yung clinic na kaya kang alagaan from the first day hanggang sa paggaling mo. Ayan po. Kasi, may mga ibang clinic na after na ng procedure mo, nakapagbayad ka na, wala na, hindi ka na inaasikaso. So, kailangan hanapin mo yung clinic kung saan ka komportable. Yung aalagaan ka from first day to last day. Ayun po. Yun lang ang masasabi ko sa inyo guys. Kasi ang private part, we must care for that. Kasi nag-iisa lang yan. And then, ayun po, wag po tayo basta-basta mamili ng mura. We should choose the quality. Ganon. Kung paano sila gumawa, ano yung kahihinatnan, para hindi tayo mas mapapamahal pag dumating yung araw, wala tayong pagsisisihan. Kasi pag nagpa-procedure tayo sa mura, and then nagkaroon ng complications, ganyan, mas lalo tayong mapapamahal in the future. So, ayan po, you must know the clinic first, background, ganyan. Tsaka, kung paano sila makipag-deal sa client. Kung may mga question pa kayo guys, just DM us po. We will happily guide you sa mga concerns nyo. Okay, thank you so much.